learn to say no, dapat alam mo na hindi mo pwedeng i-share ang mga bagay na ganyan. So, I am Jen. I am a Filipina married to Taiwanese, and I hope yung mga married to Taiwanese, this video will find you well. It's pretty common na lagi kayong tinatanong kung paano mo na-meet ang iyong asawa. So, I am telling the ladies na hindi nyo po obligasyon na i-share ang love story nyo. You can always say no. Now, why am I telling you this? Kasi hindi matitigil ang ganitong pagtatanong sa inyo, lalong-lalo na itong napaka-personal na bagay, kung hindi kayo marunong mag-say no. So, paano ba sumagot? Halimbawa, kung nakasakay ka sa isang train, or sa isang taxi, or sa isang bus, tapos bigla kang tanungin na, taga saan ka ba galing? Dito ang nalilay. Tapos sasabihin mo, ako ay isang Pilipina. Was you Philippine? And then, pagkatapos, sasabihin naman ng Taiwanese na ni Jako Lai Dama. Ibig sabihin, ang asawa mo ba ay isang Taiwanese? Then you can say yes. And then they will say, ni men tumorens. Ibig sabihin, paano kayo nagkakilala? Then you can respond, sorry, Tupuchi. It's my personal love story. Just like, kung ikaw ang tatanungin ko po, kung paano kayo nagkakilala ng asawa mo, siguro ayaw mo din niyang i-share. So in Chinese, you can say,不好意思，那是我个人的事，就是一样。如果我有问你，你跟你的对方老公或者老婆怎么认识，你应该也不想说，因为我们不是好朋友。And then you can suggest, instead of asking me about my love story, you can ask me about how I feel about Taiwan. So you can say, 你可以问我，我觉得台湾怎么样? So, Taiwan is a beautiful country, very convenient, or whatever you think Taiwan is. It's how you end that kind of line of questioning. Meron kasi ako nakilala na Taiwanese, tapos ang sabi niya, yung mga Southeast Asians daw na mga asawa dito, mahilig daw magsabi ng mga love story nila. It's okay kung talagang romantically in love kayo. But we can't deny the fact na marami din dito na talagang money ang arrangement ng kanilang pag-aasawa. In fact, akala ko talaga dati, walang Pilipina na binili. Pero merong nagsabi sa akin na talagang money ang arrangement ng kasal nila. Nagulat ako, pero choice nila yun eh. Pero hindi dahil sa pera ang rason bakit sila nag-asawa, hindi na magiging maayos ang pagsasama nila. Di ba nga, kahit nga Taiwanese at Taiwanese ay nag-divorce din. So, this is just one way of sharing an experience to everyone. Lalong-lalo na yung mga bagong kasal na ang mga Taiwanese, curious lang sila kung paano kayo nagkakakilala. But you don't have the obligation to tell them about your love story. Like sa atin, di ba? Sino ba ang pagsasabihan natin ng mga ganyang bagay? Ang mga strangers ba? Yung hindi natin kilala? O yung mga matalik natin kaibigan? If you learn to say no, that's a sign of respect. And people will respect you. Kaya, ini-encourage ko po kayo na matuto kayong magsalita ng Mandarin para maayos po kayong makipag-usap sa mga locals natin dito. At that is also one way to break the stereotype sa lahat ng mga foreign spouses, lalong-lalo na from Southeast Asia tulad natin ng mga Pilipino. Now, if you want to learn more about Taiwan and the culture, you can send me a private message sa aking Hello Phil Type page on the Blue app. God bless you guys!